Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 20, 2025, Thursday. Mas lalo pang tumaas ang chance ng posibleng bagyong mabuo next week. Posibleng lumitaw ito as early as Saturday at unti-unting lalapit sa kalupaan. Naglabas na rin ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential tungkol sa bagyong ito. Alamin natin ang pagbabago sa kilos at galaw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Katimugang Mindanao. Aktibo pa din ang shear line sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon at ang natitirang bahagi ng Hilagang Luzon ay sakop ng Northeast Monsoon o amihan. Sa iba pang lugar, lalo na sa silangan at gitna ng bansa, may impluensya rin ang easterlies kaya mas mainit at mahalumigmig ang hangin tuwing umaga hanggang tanghali bago lumabas ang mga ulap sa hapon. Ang kombinasyong ito ng tatlong sistema ang magdidikta ng lagay ng panahon ngayong araw. Para sa Davao Region, Socsargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang ITCZ ang nagtutulak sa pagbuo ng makakapal na ulap mula dagat patungong lupa. Karaniwang banayad sa umaga, ngunit pagdating ng hapon hanggang gabi, mas madalas at mas malakas ang mga bugso. Posibleng magdulot ito ng biglaang pagbaha sa mga barangay na mababa at sa palibot ng mga sapa at creek. Maging maingat din sa mga kalsadang madaling bahain at sa mga bayang nasa paanan ng bundok dahil mas mataas ang chance ng pagguho kung matagal nang basa ang lupa. Para sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorm dulot ng shear line. Hindi ito kasing lakas ng tipikal na thunderstorm sa hapon, pero kaya nitong maghatid ng tuloy-tuloy na ulan na mabagal ang galaw. Asahan ng mahina hanggang katamtamang ulan sa loob ng maraming oras na pwedeng mas lumakas sa dapit hapon. Sa Quezon, makakaranas din ng maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng easterlies. Tipikal ang pattern, maaliwala sa umaga, mabilis uminit sa tanghali at pagkatapos ay kakapalang ulap na may dalang ulan pagsapit ng hapon. Mas malakas ang impact sa mga bayan, sa silangang baybayin at sa paanan ng Sierra Madre kung saan tumatambay ang ulap dahil sa hanging mula sa dagat. Para sa Batanes at Ilocos Norte, asahan ng maulap hanggang bahagyang maulap na langit na may pag-ulan dala ng amihan. Bagamat mababa ang direktang banta, pwedeng magpabasa ng kalsada at magpababa ng visibility at may kasamang malamig na simoy, lalo na sa madaling araw. Dahil tuloy-tuloy ang ihip ng hangin, mas aalon din ang dagat sa hilaga at kanlurang baybayin. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang lagay na may chance ng mga panandaliang ulan at thunderstorm. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies na may mga panakanakang ulan at thunderstorm dala ng easterlies at localized thunderstorm. Sa forecast wind and coastal water conditions, sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin, mula northeast at moderate to rough ang dagat na aabot mula 2.1 hanggang 4 meters ang taas ng alon. Sa natitirang bahagi ng Luzon at silangang bahagi ng Visayas, katamtaman hanggang malakas din ang hangin mula east hanggang northeast at moderate to rough ang dagat na nasa 1.2 hanggang 3.1 meters. Sa Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula northeast hanggang north at slight to moderate ang dagat na nasa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng northeast wind at slight to moderate ang dagat na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Tandaan na sa paligid ng malalakas na thunderstorm, pwedeng tumaas ng mabilis ang alon at lumakas ang bugso ng hangin kahit hindi ito nakasaad sa pangkalahatang forecast, kaya laging suriin ang aktwal na kalangitan bago pumalaot. Naglabas din ng weather advisory ngayon ang Pag-asa dahil sa shear line. Ngayong araw, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Apayao at Cagayan. Bukas, 50 hanggang 100 millimeters din ang inaasahan sa Apayao at Cagayan. Mas mataas ang rainfall sa matataas at bulubunduking lugar at mas mabigat ang epekto kung basang-basa na ang lupa nitong mga nagdaang araw. Sa latest tropical cyclone threat potential update naman ng Pag-asa, sa kasalukuyan, walang nakikitang TC-like vortex o TCLV sa loob ng PMD. Gayunman, ipinapakita ng mga datos na may TCLV1 na posibleng lumitaw sa TICAD at malamang na pumasok sa Philippine Area of Responsibility na may mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging ganap na tropical cyclone sa week 1. Para naman sa week 2, mula November 26 hanggang December 2, 2025, may senyales ang mga modelo na tatawid ang TCLV1 sa Visayas at Southern Luzon na may mababa hanggang katamtamang chance ma-develop.
Bukod dito, may TCLV2 na posibleng lilitaw sa timog silangang hangganan ng PMD at inaasahang papasok sa PAR na may mababang posibilidad ng pagbuo. Kung gagamitin natin ang mga international weather model like GFS, makikita natin yung simulation ng posibleng bagyo. Sa mga susunod na araw, makikita natin ang unti-unting pag-develop ng isang sistema at by Saturday or Sunday, posible na itong ma-develop bilang isang bagyo. Ang nangyayari dito, kadalasan nagsisimula itong mababaw na sirkulasyon o low pressure area, lumalakas kapag sapat ang init ng dagat, mataas ang moisture at mababa ang vertical wind shear. Kung pabor ang kondisyon, pwede itong umangat sa tropical depression at pagkatapos ay sa tropical storm. At ayon sa pinakabagong datos, kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran at nagbabanta itong dumaan sa Visayas or Southern Luzon. Tatawid sa timog na bahagi ng Central Luzon at lalabas sa West Philippine Sea. Habang nangyayari yan, lumalakas naman ang hanging amihan sa norte na posible ding magdala ng mga pag-ulan sa northern part ng bansa, ganun din sa Central Luzon. At sinasabi ngayon sa forecast, paglabas nito sa West Philippine Sea, lalabas ng PAR, pero may posibilidad na ito ay bumalik or mag-recurve papasok ulit sa ating teritoryo. Pero hindi na siya maglalandfall at kikilos ito pahilaga. Sa Google DeepMind model, halos parehas sila ng forecast. Ang kagandahan nga kasi dito, multiple models ang ginagamit. Dito nga lang mas maraming mga models ang nagtuturo sa mas mababang direksyon, pero ito nga yung cone of uncertainty. Paglabas nito sa Philippine Area of Responsibility, hindi lahat sumasang-ayon na magre-recurve. May ilang weather model na nagpapakita na babalik ito, pero meron din naman dumiretso pa Vietnam. At marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng sistema na ito, kaya importanteng nakatutok tayo sa mga weather updates araw-araw. At katulad ng kahapong forecast, pagkatapos nitong bagyo, may posibleng sumunod yan. Pero kalat-kalat pa yung forecast, hindi pa ganun kalinaw ang track. Posibleng umangat lang yan, kaya patuloy din natin itong imo-monitor. Para sa ibang kababayan natin na nagtatanong, lalo na yung may mga lakad sa first week of December. Sa ngayon, mas uncertain pa yung forecast kapag mas malayo. Pero yung papalapit ngayong week, high chance na yan kasi marami ng mga model ang nagkakasundo sa forecast. Uulitin natin ngayong araw, ITCZ ang nakakaapekto sa Davao Region, Soxargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Shear line naman ang umiiral sa Cordillera at Cagayan, Isabela, Aurora Corridor. Easterlies sa Quezon na posibleng magdulot ng malalakas na buhos ng ulan sa hapon at may early signal tayo ng posibleng pagbuo ng sistema sa timog silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Sinasabi sa mga modelo na ito ay kikilos pa west-northwest at posibleng tumawid sa Visayas o Southern Luzon. Mga kababayan, patuloy po tayong maging handa at tumutok sa mga susunod na updates. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.